Hi! Happy Tuesday! Ito naman yung baon kanina ni Ponyong. Nagluto nga lang pala ako ng pancake sa aking waffle maker. Isang sachet nga pala na waffle mix or pancake mix yung ginamit ko para sa aking gagawing waffle. Naglagay nga lang ako ng ilang kutsarang powdered milk at naglagay rin ako ng isang itlog. Naubusan nga pala ako ng ibap kaya powdered milk na lang yung nilagay ko. Tapos nilagyan ko rin ng water para mag-mix-mix na rin yung pancake mix. Gumamit nga rin pala ako nitong egg beater or whisk para mahalo-halo ko yung pancake mix. Napasarap nga yung tulog ko kaya medyo late na rin ako nagising. Pero thankful ako at nakakatulog na ako ng maayos kasi talagang hirap na hirap ako lagi matulog nung mga nakaraang araw. Sobrang sarap sa pakiramdam kapag nakokompleto nga yung tulog natin. Lalo tayong mga mami, napakarami nating ginagawa. Kaya talagang thankful ako at nakatulog ako ng maayos. Okay na nga yung pancake mix at wala na rin buo-buo at smooth na. Nag-start na rin ako maglagay ng margarine sa aking pancake maker. After nga nun, naglagay na rin agad ako ng pancake mix at inantay ko na rin agad maluto dahil 2 to 3 minutes lang luto na rin yung pancake. Buti na lang talaga meron akong mga ganitong gamit noon pa. Mas madalas ko na nga nagagamit itong waffle maker ngayon dahil araw-araw nga nagbabaon si Ponyo. After ng 2 to 3 minutes, hinango ko na rin yung naluto ko na waffle. Tapos nagsalang ulit ako ng pancake mix. Habang nag-aantay nga ako, naghiwa-hiwa na rin ako ng fruits para kay Ponyo. Ready nga lang ako ng apple at orange para sa babaunin na fruits ni Ponyo. Binabad ko na rin pala sa asin yung apple para hindi rin mangitim. Isinabay ko na rin pala hiwain yung fruits na breakfast namin mag-asawa. Habang naghihiwa-hiwa din ako ng apple, sinisilip-silip ko rin yung niluluto ko na pancake. Tapos sinalin ko na rin agad. After ko nga magluto ng pancake, nagready na rin ako agad ng baon ni Ponyong. Nilagyan ko rin pala ng konting Nutella spread yung pancake na baon ni Ponyong para hindi masyadong matamis. Sobrang thankful talaga ako sa mga nagbebento baon na mami dahil marami nga akong natututunan at marami akong nagiging idea dahil sa kanila. Kung dati, biskwit lang yung napapabaon ko kay Ponyong, ngayon kahit papano, ang dami ko na rin natututunan na idea at naluluto ko para kay Ponyong. At ang pinaka-thankful ko, kinakain na talaga ni Ponyong. After ko nga gumawa ng baon ni Ponyong, nagplansya na rin ako at pinaliguan ko na rin agad si Ponyong pagkatapos ko magplansya ng damit niya. At doon nagtatapos ang aking mini vlog. Salamat sa lahat ng nanood. God bless!